Ayan, good morning. So today is Sunday. Alas 5:39 na ng umaga. So guys, medyo antok pa nga sana kaso kailangan ko nang bumangon. So kanina, madaling araw, bandang alas 3:09 na madaling araw. So tumunog si Reda. Dahil dala-dalawa yung cellphone ko, talaga namang nagising ako. Plus yung cellphone ni Indiana. Yung cellphone kasi ni Indiana, pag natunog yung siren, nagtutok yun nagsasalita yung kanyang, ang tawag dito, cellphone, yung ano nila, yung salita nila ba, ganun, parang text speech yung kanyang cellphone. So ako, naka ano lang yan, naka sounds lang. So talaga namang sobrang magigising ka kasi tatlo yung cellphone na nandito sa kwarto at pag tumunog yung sirene, bubulabog ka talaga guys. So bigla na lang nagparamdam ang sirena. So nagising kami, tapos pinatay ko yung cellphone kasi kung hindi mo siya papatayin, tuloy-tuloy yung tunog niya. No? Ayun, hindi naman agad nakakabalik sa tulog guys pag napuputol yung tulog natin, di ba? Kung matagal ako matulog, so tumatambay muna ako sa labas. So pag umakit ako ng alauna, hindi naman ako agad nahiga. Umuupo muna ako dun sa tapat ng pintuan at nag-scroll, nag-tiktok pa ako. Kasi nga hindi naman ako agad makatulog. Yun nga lang, pag andun na, nakakaidlip na, nakatulog na ng kaunting oras, bigla naman tutunog yung sirena. So yung tulog ko talaga ay hirap. Ayan, kaya yung eye bags ko hindi talaga yan nawawala kahit sakto ako sa tulog. Kahit natutulog ako ng madaling araw ng alauna, gumigising naman ako ng alas 9 or pwede namang alas 10. So may 7 to 8 hours naman akong tulog. Kumbaga sakto talaga yung pahinga ng mata ko. Yun nga lang, pag ganyang may sirena talagang nauudlot yung aking tulog. Kasi mahirap talaga akong makatulog guys. Hindi ako basta-basta makakatulog kahit anong pagod ko sa trabaho. Ayan, nalagang hirap akong matulog. Tapos madali akong nagigising. So konting kalaspag lang, ang tawag doon kalaspag ba yun? O tunog man lang, nalagang nagigising ako. Sa Indiana nagigising siya ng 7, 7:30. O kaya magsi 7. Pag binuksan niya na yung pinto kahit hindi na binubuksan yung ilaw guys, nagigising din ako. Kaya yung mata ko talaga ay pagod yan. Pagod yan kasi nga yung tulog ko napuputol. Maingay kasi yung pintuan namin kaya pag lalabas sa Indiana, ayun, nagigising din ako. So namumula yung ilong ko guys. Maalikabok ng mga nakarang araw. So alam niyo naman sensitibo. Sensitive yung ilong ko guys sa mga alikabok. Kaya di ako nawawala ng sipon. So ayun lang mga kahimala, active ko ngayong umaga guys. So, mababa na ako, magpapalit na ako ng uniform. And then pagbaba ko, lilinisin ko muna ng bahagya yung aking kusina kasi sigurado may mga pinagamitan sila kaganin ng madaling araw. And then habang ako ay naglilinis, salang ako ng damit niyan sa washing. Tapos maglalabas ako ng lulutuin ko for lunch and then maliligo ako habang nagsasalang. Tapos sabi magsasampay, upo sandali, continuous na sa paglilinis. Hindi, mag-almusal muna pala ako guys. So almusal muna bago tuloy ang trabaho. Ayan, God bless everyone. Good morning. Sobrang init po sa labas guys. So alas 9 pa lang pero yung init is super init na talaga. Hindi magsabi sa iba, 'cause hanggat kaya we pretend that we can make it. We say we're happy, everything feels right and great. Matatag ang loob, strong lang daw tayo palagi. But on Ayan, good morning mga kahimala. Time check dahil maaga pa naman. So 8:35 pa lang ng umaga. Umangon na ako guys. At wala na akong antok. No? Kikinig ako ngayon ng Tagalog word Tagalog worship. Yes. Ganyan. Minsan bago ako matulog, nag-open ako ng YouTube. Pag may signal, kinig ako ng music hanggang sa makatulog. And then pagising, yan, kinig din ng music. Wala na pala akong tissue. Kasi sa ilong ng alikabok. Sobrang init guys sa labas. Ang sakit sa mata ng sikat ng araw. Hindi ako makapag-exercise kasi tinatamad ako. Matanda na, hindi na makapag-exercise.
Maya-maya na ako lalabas. Shout out and good morning. Nung araw ba ngayon? Sunday. Sunday nga pala, no? Happy blessed Sunday, everyone. Ayan mga kaimala, good morning and happy blessed Sunday, everyone. Ayan, kumusta po ang inyong mga day to day. So ako is time check, 8:40 ng umaga dito sa Kuwait. So, ang panahon is super init talaga guys, super init. Ang init-init sobra dito ngayon. And then, pag lumabas ka talaga naman, pag nagtapon nga ako ng basura guys, super init talaga. Ang sakit sa mata and balat, no? Ayan. May konting chika-chika lang tayo ngayon. So, ang nagba-viral na video ngayon, si Auntie Claire. No, si Auntie Claire. So, ang ating tagapagsalita ng Malacanang. Ayan, nasa Canada si Auntie Claire. So, based sa aking mga napapanood na mga video, hindi naging maganda ang salubong sa kanila ng mga Pilipino sa Canada. Ayan, sinalubong sila ng mga rallyista, ng mga nagrarally guys. And then, syempre, nandun na yung mga hindi magandang pananalita ng mga nagrarally guys kay Auntie Claire. So, for me, based on my opinion lang guys, nakatanggap ng ganong salita si Auntie Claire dahil sa mga nasasabi niya din sa mga kapwa Pilipino sa kanyang pagsisinungaling, dahil based naman daw sa mga video na nakikita sa kanya is nakikita at nararamdaman ng mga taong bayan ng kanyang mga salita ay hindi katotohanan, no? May mga kasinungalingan. At ano pa ba daw ang pruwebang hinahanap ni Auntie Claire? Halos nakalahad na lahat ang kanyang hinahanap na pruweba. Ayan ang salita ng mga kapwa natin Pilipino na nagbibigay reaksyon sa nangyaring rally sa Canada, sa nangyaring salita ni Auntie Claire, yung kanyang pahayag uli na bago, yung kanyang opinion na binigay based sa kanyang na-experience sa rally, no? Yung pagkasabi sa kanyang pangit siya, sinungaling siya, minura siya. So lumabas ang hindi magandang reaksyon ng mga kapwa natin Pilipino sa Canada nung si Ate Claire ay nakita ng mga ito sa Canada. So syempre nandun yung salita, mga pambabastos na na-experience ni Auntie Claire sa kapwa natin mga Pilipino doon sa Canada. So may malayang pananalita ang Canada, o kahit saang bansa naman may malaya namang magsalita, no? Hindi natin mapipigilan yun dahil yun ang kanilang mga nararamdaman at yun ang gusto nilang ipahayag sa mga tao na kanilang pinapakitaan ng hindi pagsang-ayon sa mga kaganapan doon sa Pilipinas. Ayan, Pilipino tayo, so kailangan natin magsalita. Doon may mga nasasabi man tayo na hindi maganda sa kapwa natin, yun ay dahil sa bugso ng kanilang mga damdamin. Ayun yung aking opinion guys. Hindi ako maka-BBM, hindi ako maka-DDS, no? Based sa aking mga napapanood sa social media, ang aking mga nagiging reaksyon. No, yan. Minsan, pag nagugustuhan ko yung topic, andun yung nagdo-do-it ako, nagbibigay ako ng komento. Hindi dahil makaganito ako, hindi dahil makaganyan ako. Nagbibigay tayo ng opinion dahil yun ang nakikita, nababasa natin sa mga nangyayari sa bansa natin. Yun lang naman yung akin. No, hindi ako nakikipagtalo o nakikipagdebatehan sa mga komento ng mga Maka Marcos at Maka Duterte. Tayo po ay nagbe-base lang sa mga nangyayari, nababasa at nakikita natin sa ating mga social media, lalo sa TikTok. Dahil sa Facebook naman, hindi naman halos nababalita guys, kasi nga minsan nabablock, no, natatanggal yung mga video dyan. So sa TikTok talaga andun lahat ng mga nangyayari, so doon mo makikita.
Ayan, dito din kasi sa Kuwait guys, bawal yung mga about sa ganyan, no? Yung mga isyong ganyan, bawal din yan dito. So hindi yan halos nakikita sa Facebook lalo kung naka-Kuwait o naka-location ka. Hindi lahat ng balita is makikita mo guys na mga kaganapan. Pero sa TikTok doon mo makikita. Kaya nagbibigay tayo ng opinion sa mga napapanood at nababasa natin sa social media. So yan, medyo hirap talaga ang Pilipinas. As in hindi medyo, talaga pong naghihirap ang Pilipinas dahil sa laki ng perang nawawala, nananakaw at ninakaw. Yun po yung ating opinion, no? Taas ng mga bilihin, ang liit ng sahod, walang interest sa mga sahod ng manggagawa, pero andun yung paglobo ng mga bilihin, no? Like bigas, gas, so lahat naman halos nagtaas. Syempre, tayo po ay umaangkat ng mga produkto sa ibang bansa. Kaya mataas po talaga ang gasolina. Tapos pahirapan pa talaga gawa nga na nangyari po dito sa ibang bansa, no? Lalo sa Iran. Ayan, mga kaganapan sa mga nakaraang buwan. Kaya doon po talaga yung pagtaas ng mga bilihin at produkto talaga sa Pilipinas. Ayan, so ngayon po, paalala sa ating mga kapwa Pilipino guys na mag-ingat po, maghanda dahil may paparating na typhoon. No, malakas daw ito guys, lalo sa mga bahaing lugar guys. Maghanda po kayo, mag-ingat at sa ngayon ang alam ko po is maulan na, may paramdam na ngayon ang panahon kaya ingat-ingat lalo sa aking mga chikiting, no, dama na ang tag-ulan. Ayan, this is Simala Vlogs guys, nagbigay lang ng konting opinion about sa kaganapan sa ating bansa. Thank you for watching and don't forget to follow Himala Vlogs. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat ako ay iligtas. Sa bawat sandali na ikaw ay naaalala, tila ba ako'y naliligaw sa alon ng damdamin ko. Hindi ko kayang pigilan, iniisip kita.